at pinaniniwalaan na maswerte ang mga halamang namumulaklak, lalo na yung bihira po itong mangyari. Parang phenomenal yung Panginoon. Muna siya ng ganyan. Actually, ito rin, mga ganyan, sinasabi na may mga kahilingang natutupad kasi wishing plant din. Hello everyone, this is Hermes Sinao, Mini Dino Park and Eco Garden, at welcome po sa ating channel. Ngayong araw na to, mayroon akong ipiplex sa inyo, no, kasi I don't know kung nakakita na kayo, no, kasi bihira itong mangyari na mamulaklak yung halamang syngonium, at pinaniniwalaan na maswerte ang mga halamang namumulaklak, lalo na yung matagal nating hindi nakikita yung kanilang pag-bloom, no, ng flowers nila. At isa sa mga maswerteng halaman niya itong syngonium, dahil dun sa kanyang 5 lobes na dahon, no, na sumisimbolo ng 5 elements of feng shui, yung fire, yung water, yung element ng metal, yung element ng earth at fire, no. So kinakatawan po ng halamang ito. Ngayong araw na to, gusto nyo bang makita kung paano sila mamulaklak? Kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back. Umikot na naman tayo dito sa ating garden at hanapin natin yung sinasabi ko sa inyo na napakagandang bulaklak ng syngonium. Actually, matagal ko na siyang nakita, pero dahil sobrang busy, late ko na ma-ipeplex sa inyo, no. Pero sabi nga, itong bulaklak ng mga halaman na madalang nating makitang mag-bloom, maituturing na swerte kasi talagang napaka-rare nung ganitong mga pagkakataon, katulad ng mga snake plants, pothos, mga radium. Yan, ilan lang yan do sa mga bulaklak na halaman na mahirap mapabulaklak. Pero ngayong araw na to, tara samahan nyo, pupuntahan natin. And puntahan nga natin, ito kasi yung sinasabi ko sa inyo na tipo ng syngonium, yung 5 lobe syngonium, dahil dun sa kanyang 5 dahon. Ito, merong 1, 2, 3, 4, 5. Usually, ito yung madalas na mag 5 lobes, usually ang nakikita natin ganyan, 3 dahon lamang. Pero kapag nag 5 lobes siya, ibig sabihin yan, swerte na. Pero sinasabi nga nila na kapag namulaklak po yung syngonium nyo, talagang swerteng swerte, no, dahil bihira po itong mangyari. Parang phenomenal yung pangyayari na yan. So ito, look, tingnan nyo, meron na tayo dito mga ilan na namulaklak. Yan, no. At sinasabi kapag halimbawang siksikan na yung ugat, yun yung reason ng pamumulaklak nila. Kapag talagang matured na yung plants, ganyan din yung reason, Tapos kapag maganda at healthy yung pagbibigay nyo sa kanila ng mga pangailangan nila, halimbawa tulad niyang mga syngonium, importante sa kanila na may kinakapitan, yung bawat aerial roots na lumalabas, mas nagiging stable sila. At yan yung dahilan ng pamumulaklak. Pero sinasabi nga sa paniniwala na kapag namulaklak yung inyong syngonium, ito kasi lipas na yung mga bulaklak niya, yung mga syngonium. Pero nag-uumpisa po sila sa pagkakaroon ng mga yan, spontis na tinatawag yan. So nagkakaroon sila ng ganyan sa umpisa. At yan, ang tawag dyan is inflorescence, no. Kapag namuuna yan, makita nyo, magkakaroon yan ng parang bulaklak na merong bracts, no. Mamaya titingnan natin kung meron tayong makikita na blooming pa lang, kasi ito lipas na. Yan. And yan, makakakuha kayo ng mga binhi dyan at mga buto kung gugustuhin nyo, no, kapag namulaklak. And yan yung isa sa mga source nga nung pinaka seeds ng halaman kapag namulaklak sila. So ayun, tingnan natin, meron dito, tingnan nyo, look, ito yung pinaka bracts nya, yan yung puti,
Tapos ito naman yung pinaka flower, no? So yun yung bulaklak ng ating syngonium. So kamukha rin siya nung halaman natin na mga katulad sa peace lily, may bracts yan, no? Tapos yung katulad sa caladium, yan, sa aglaonema, yun yung mga kamukha niyang halaman. So ganyan siya, kakaroon muna siya ng ganyan. Actually ito rin may hawig do sa philodendron, sa selum, no? Ganyan din sila, nagkakaroon sila ng inflorescence na tinatawag. So yun sila, and ganyan, no? Nagkakaroon ng ganyan, and yan. Yan. So ano nga ba yung simbolismo nito kapag lumabas yung bulaklak? Actually wala tong amoy, no? Walang fragrance katulad ng mga snake plants na meron siyang amoy. Ito wala naman akong masyadong naamoy sa kanya, pero kapag kasi bulaklak na yung mga ganyan, sinasabi na may mga kahilingang natutupad, kasi wishing plant din yung pamumulaklak, no, ng halaman. Yan po yung tradisyon na pinaniniwalaan. Ayan, o, napakarami po niyan. Mas marami, mas maganda, kasi hanggat di raw po tumitigil yung pagbulaklak niyan, hindi tumitigil din yung pag-attract nito ng swerte. Katulad po ng mga pera, no, kayamanan, yan, nag-attract po sila yung mga pera. Kaya pansinin nyo, kapag may namulaklak kayong syngonium, mabilis yung pasok ng pera sa inyo. So yan, may iba naman ginagawa, kinukuha itong pinaka ganyan nila, tapos nilalagay sa isang pinaka sisidlan, tela or plastic, tapos tinatago nila sa bag, no, parang amulet, no. Yan yung ating syngonium. Ito yung pinaka bracts. So kapag hindi pa tuyo, ayun yung itsura niya. Look, oh, diba, ang ganda niyan tingnan. So isa yan sa mga talagang inaabangan kung hindi pa kayo nakakakita ng mga bulaklak ng syngonium. Pero itong mga syngonium, napakabilis nitong dumami. Maganda dito kasi meron silang parang yung inhabitant nila magaya ninyo, yung parang nasa forest lang kayo yung lumalago. Pero pag naging masyado na po siyang madami at madawig na, guwat-guwat na, pwede nyo siyang itrim, no? Pwede nyo pong putol-putulin yung kanyang mga sanga at pwedeng i-propagate, no? Kung halimbawang gusto nyo lang po ng talagang nami-maintain nyo lang yung ganda niya at laki. Pero kung ang space nyo naman malaki, hayaan nyo lang yan gumapang, ano. At yan, bibigyan kayo niya ng magandang bulaklak. Sabi ko nga sa inyo, nung first time ko itong makita, na-amaze ako. Kasi ganyan pala yung bulaklak niya. At pag mayroon tayong halaman na minsan matagal na sa atin, tapos first time nating nakitang mamulaklak, iba yung pakiramdam. Para kang na-amaze or nagugulat na lang bigla, ano. Tapos tuturo mo sa mga kasama mo dito, kasama mo sa inyo. Sabi mo na, wow, tingnan mo, ito pala yung bulaklak niya. Pero gusto ko lang kasing i-share sa inyo yung itsura niya, no, na maganda. At yung mga paniniwala traditionally, spiritually, ng mga nakukuha natin at napapag-alaman natin sa ibang bansa, no. And yan po yung bulaklak, no. Alam nyo, mapakadali namang alagaan itong mga syngonium. Isa siya sa mga halaman na talagang napakabait, no. Pagdating sa pag-aalaga, hindi ka problema. Actually, yung iba, kung napapatay nyo yung mga ibang halaman nyo, ito, hayaan nyo lang siya dyan, no. Sabi ko nga, pwede rin naman to sa loob ng bahay, kasi yung kanyang foliage ay talagang green na green, maraming chlorophyll. So pwede siya na nasa loob lang ng bahay, no. Actually, meron mga syngonium na nabubuhay din sa tubig, no, sa glass of water. Pagtutulin nyo lang po yung nodes, tapos lagay nyo na po yan doon sa isang basong tubig. Yan, maaari na po yung mabuhay dyan, ano. Kung nga minsan nagpapasok ako, nilalagay ko sa base, kasi yan, tinutubuan niya ng aerial roots, no,
na pwede nyong ilagay sa tubig. Basta may aerial roots na kasama yung inyong plants ay yan, pwede na po yung ilagay sa lupa, pwede nang ilagay sa tubig, at magde-develop po yan ng another roots, yung mga auxiliary roots na maaari pong magbigay po, makuhanan ng plants ng sustansya. So yan po yung ating Syngonium na napakaganda at swerting-swerte na, plus pa pag namulaklak ay talagang sobrang ganda. So ayan, maulan na naman, and ingat po lahat yung mga tinamaan ng bagyo. Naku, mag-ingat po kayo, no, yung mga area na merong ulan, baha, mag-ingat po kayo lagi. Dalangin ko po na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. And salamat po sa inyong panonood ngayong araw na ito. Sa mga hindi po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media account, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermy Sunao or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MPP. And this is Hermy Sunao. Hanggang sa susunod na video, walang a-absent. Nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!